But for the individual herself, yes, there is an ongoing investigation already and an LOA. So that should address the concern raised by Yes. Senator Tulfo, Mr. President. Thank you. Mr. President, next to interpolate is the gentleman from Nueva Ecija and Camarines Norte, Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Meron lang po ako mga konting katanungan. Willingly to the distinguished gentleman who played my role sa 10,000 hours. Isang karangalan po at nakapagbigay po sa akin ng Grand Slam. Naniniwala po ba kayo, Ginoong Pangulo, na ang AFP sa ngayon ang may pinakamataas na trust rating, ang Armed Forces of the Philippines po? I have no personal knowledge, but if you say so, Mr. President, I believe. Ang ating Armed Forces of the Philippines. Tama po yun. Kasi yung kanilang oath, sinabi na talaga, ipagtatanggol nila ang watawat ng ating bansa at ating mga mamamayan. Bilang ako po ang gumanap ng inyong buhay sa 10,000 hours, pinagmamalaki ko po na dito ko po nakita sa AFP na sila po ay pwedeng pagkatiwalaan. Ito pong nangyayari ngayon sa flood control, naniniwala po ba kayo na kaya pang baguhin ang DPWH? Kaya po. Especially na-appoint si Secretary Vince Dizon, I think you will agree with me na isa siyang action man at talagang pwedeng pagkatiwalaan sa isang maselan na posisyon bilang Secretary ng DPWH. Opo. Marami pong mga kababayan natin ang ito po talagang majority ay galit na galit po sa nangyayari na baha, sa mga dilubyo po nila na nararanasan. Sa tingin po ba ninyo ay may tiwala pa sila sa DPWH? Sana po manumbalik ang kanilang pagtitiwala sa DPWH. Anyway, iba na po yung liderato at hindi ko naman po hinuhusgahan yung dating sekretaryo o dating kalihim na Secretary Bonoan. Pero ang sinasabi ko lang dahil hindi ko naman siya kilala at kilala ko si Secretary Vince Dizon, malaki pong aking pag-asa na manunumbalik ang pagtitiwala ng ating mga mamamayan sa DPWH. Opo. Ito naman pong akin po ay isang suggestion lang po ito. Kayo din po ang makakapagbigay liwanag sa amin bilang ito po ay out of the box po ito, aking mungkahi. Noong po ng National Development Support Command, ito po yung NADESCOM sa AFP. Ang NADESCOM po ang development arm ng AFP upang labanan ang insurgency sa mga kanayunan. Sila po ay nakikipag-partner sa mga private donors at local development units upang magsagawa ng iba't ibang development projects tulad ng mga school buildings, farm-to-market roads, health centers, rural electrification, bridge, pathwalk, water system, multipurpose buildings at rain collectors. Ngunit sila po ay binuwag noong 2012. Tinataya po na 1,800 development projects po ang natapos nila mula noong sila po ay maitatag. Ang akin pong mungkahi, dahil ngayon po ay marami po ang pinagre-resign ng ating mahal na Pangulo, bilang hindi naman po pwede na itigil ang mga flood control projects, hindi po ba pwede na ito munang NADESCOM ang magtuloy ng mga flood control projects na mga nasira o mga na-ghost? Sa palagay po ba ninyo, pwede natin silang pagkatiwalaan? Totoo po yun at pwede natin imungkahi sa Pangulo ng Pilipinas sa mag-issue uli ng executive order para mabuo uli yung sinasabi yung NADESCOM. In fact, meron tayong engineering brigade, no? Capable naman po sila na magsagawa
na mga development projects, infrastructure projects, school buildings, even roads, ano? Kaya nila yan. So maganda po yung inyong mungkahi at sana makarating ito sa palasyo at magawa ng karampatang aksyon. Tama-tama, meron tayong ongoing na budget deliberation. Baka pwede nating kung magkakaroon ng bayong sigurong mag-realign ng budgets papunta sa DND or AFP nang sa ganon mapondohan yung inyong minumungkahi na pagbuo muli o pag-revive ng NADESCOM. Yung laking pong paniwala, matagal po ito sigurong adjustment natin dahil marami nga pong pinagre-resign, baka maantala po yung mga proyekto na flood control. Mainam po sana ipagkatiwala muna po natin sa AFP dahil sila po ang pinagkakatiwalaan ng ating taong bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alam nyo, yung mga out of the box, minsan mas pakinabang pa kaysa sa yung mga common o yung regular na mga proposals. Maraming salamat po sa ginoong distinguished gentleman from Nueva Ecija. Salamat po. Yes, I believe Senator Gatchalian is next. Senator Gatchalian is recognized. Thank you, Mr. Chairman.